Magandang oras po muli sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Ang aking ikukwento ngayon ay itong ate ng kakilala ko dito sa amin na ka-approve ng visitor visa niya last week. So ibabahagi ko sa iyo kung anong nangyari, sa inyo kung anong nangyari, anong ginawa nila para ma-approve yung visitor visa ng kapatid niya. So itong kapatid niya, in-invite niya 2 times pero na-decline, na-deny siya. Kasi noong una daw ang ni-request niya ay 6 months visit. Ngayon, pangatlo na daw ito, inulit niya ulit, pero ang ginawa niya ngayon ay 1 month lang ang ginawa niya. So nag-request siya sa embassy na bibisita yung ate niya dito for 1 month lang. Naghintay siya ng siguro 1.5 months, no? Bago nag-email ang immigration na na-approve siya. So kung paano, tinanong-tanong ko siya anong ginawa niya dahil gusto kong ibahagi sa inyo ito. Kasi maraming nagtatanong, pwede bang mag-sponsor ng kapatid? Pwede bang mag-sponsor ng kaibigan? Pwede bang mag-invite ng kakilala, friend? Yung mga ganun, ano? So gusto ko itong ibahagi kasi meron din yung mga nagtatanong paano yan, wala akong asset, wala akong bank account, wala akong trabaho, wala akong land titles, wala akong mga ari-arian, pwede kaya akong mag-apply as visitor. So ito ang ibabahagi ko dahil ito ang makakasagot sa inyong mga katanungan. Panoorin nyo ito at pakinggan nyo. So tinanong ko itong kakilala ko kung anong ginawa. Ang inilagay niyang reason for visit is a family visit. Yun ang inilagay niyang purpose. Tapos, nilagay niya na birthday niya ngayong December. Kaya ini-invite na yung ate niya para makapag-attend ng birthday niya. So, ngayon, ang ginawa niya, gumawa siya ng invitation letter. Sa invitation letter, inilagay niya na siya ang bahala lahat ng gastusin ng kanyang ate. So, kailangang nagbigay siya ng bank statement niya. Yung sinabi kong requirement sa inyo ng mag-i-invite ay yung bank account, job title, kung anong trabaho, citizen ka ba o permanent resident ka, 18 years old ka ba or above. So, yun po ang pwedeng mag-imbita ng bisita sa Canada. So, na-comply niya na lahat ng requirements itong kaibigan ko na nandito. So, kinumpleto niya lahat yung mga requirements. Ngayon, para naman sa kapatid niya, ate niya, nagtanong ako, sabi ko, meron ba siyang dineklarang asset? Anong trabaho niya? Meron ba siyang bank account? Sabi ko sa kanya. So sabi niya, wala. Sabi niya, paano wala? Sabi ko, wala ni isa. Wala siyang trabaho, wala siyang bank account, wala siyang asset, walang ari-arian. Ang hawak lang daw niya ay passport. Passport lang ang hawak nitong aplikante. So ang ginawa nitong kakilala ko, siya lahat ang nag-apply para sa ate niya. Siya lahat ang nag-login sa online niya in-apply yung ate niya. Ngayon, after 1.5 months, biglang na-approve. Pangatlo na ata itong tries nitong kakilala ko. Nung una, ang ni-request niya 6 months. Ngayon, ang hiniling lang niya sa immigration ay 1 month, tapos family visit. Tapos, nilagay niya sa sulat niya, sa invitation letter, na siya lahat ang bahala ng gastusin simula sa plane ticket, pagkain, titira sa kanilang bahay, ipoprovide niya lahat. So, ang inilagay niya lang is 1 month. At titingnan niya kung maaaprubahan o hindi. So, na-approve po siya last week. Ang flight po niya is this December. Ngayon, bakit ko ito binabahagi sa inyo? Para ipaalam sa inyo na kahit wala po kayong asset, wala kayong bank account, wala kayong trabaho, pwede po na malaki po pala ang chance na ma-approve kayo. So, isa pong dahilan na malaki kung bakit na-approve ito is strong family ties kasi meron siyang anak na maiiwan at asawa. Pag ganun po,
naniniwala ang immigration na babalik at babalik siya sa Pilipinas kasi may pamilya siya. So, ayun, flight niya sa December. Ngayon, gusto kong subaybayan natin ito kasi maganda ito na makakakuha tayo ng experience or idea. Kanina, naghahanap na yung kapatid niya ng pwedeng makapagbigay ng work permit bago dumating yung, habang inihahanda niya yung pagdating ng kapatid niya. So, naghahanap siya. Gusto ko pong abangan natin ito at tuloy-tuloy kong ipapakita sa inyo ito, although not necessarily na ipapakita ko yung tao para po confidential yung tao, hindi natin pwede siguro kung gusto niya later on pag dumating at pwede nating interviewin kung anong tinanong sa immigration. Ngayon, ang inaabangan ko po kung anong magiging resulta sa immigration kasi 1 month po yun, 1 month. Titingnan natin kung tatatakan ng immigration yung passport niya, yung visa niya, yung passport. Pag tinatakan po kasi ng immigration ang passport, ilalagay po kung kailan lalabas. At kung ano pong inilagay na date, kailangan pong lumabas dahil kung hindi, matcha-charge ng overstaying. So either natatatakan yung passport niya ng kailangang lumabas sa ganitong araw, pero kung wala pong tatak, good as 6 months niyang titira dito. Understood po yan. Pag walang tatak yung passport, ibig sabihin, maximum of 6 months ang stay niya for 1 year. Depende kung ilang taon yung inilagay na visa. Kung multiple visa, o di kaya single entry. Yun ang gusto kong malaman pag dumating. Pag single entry po, kung matapos na yung tinatak nila na araw, kailangan pong lumabas. Pero pag multiple visa, maximum po karamihan is 5 years, tapos maximum of 6 months in each year na pwedeng tumira dito. So, yun po ang abangan natin. Ang abangan natin ay yung pagdating niya na kung ano pong sasabihin sa immigration, kung tatatakan po yung passport o hindi. At sa mga nagtatanong po kung paano pwede ba ang visitor visa na mabigyan ng work permit, yun din po ang gusto kong malaman. Although, pwede po sa mga 6 months dito at makakahanap ng employer, pwede po. Pero gusto kong subaybayan ito kung hopefully and praying na hindi nila tatatakan yung passport niya at makatira dito ng 6 months tapos hopefully na makahanap siya ng magbibigay sa kanya ng open work permit. So abangan po natin yon. At dito tayo magkakaroon ng idea kung pwede o hindi para masagot yung mga ibang katanungan natin. So, ganun po. May mga kapatid dito sa Canada, pwede pong mag-apply. Kahit sino po, pwede nating i-invite provided na ma-comply natin yung requirements. Provided na maganda yung rason natin. So may mga nagtatanong, paano po ako? Wala akong asset, wala akong bank account, wala akong trabaho. Paano po yan? Sabi nila, pwede po ba akong i-invite ng kapatid ko? Pwede po. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo na nangyari, na aprubahan siya. Wala siyang asset. Ang hawak lang daw niya ay passport. Pero bakit na-approve siya? So may chance po. Siguro hindi natin alam kung bakit na-approve is because of very important occasion na birthday ng kapatid niya na nandito. So ang nilagay niya, just to attend the birthday celebration. Kaya na-approve. So abangan natin. So una yung sinabi ko, abangan natin kung anong tatatakan yung passport o hindi. Hopefully hindi. Tingnan natin kung makaka-stay siya dito within 6 months kahit na wala siyang asset na idineklara. Tapos titingnan din natin kung makakakuha siya ng open work permit as visitor. Kaya maganda po itong aabangan natin na ito dahil gusto ko rin pong subaybayan kasi naging curious din ako. Gusto kong makita yung actual. Gusto kong subaybayan ang darating na ito kung paano, anong katutunguhan ng pagpasok niya at saka yung paghanap ng kapatid niya ng open work permit.
So ito ang may babahagi ko sa inyo. Kaya yung mga nagtatanong, huwag kayong mawalan ng pag-asa kahit wala kayong asset. Diba sa isang video ko sabi ko na meron yung nakarating dito na ni-require nila ng 300,000 sa bank account na nabigyan ng multiple visa. Kaya kahit walang-wala pala kayong asset, kung yung nag-iimbita sa inyo ay mangangako at ilalagay niya sa invitation letter na siya ang bahala sa lahat ng gastusin, pwede pala. Pero kailangan pong ipakita niya na may pera siya, may sa bank account, kaya po kinukuha nila ang bank statement, tinatanong nila kung ano ang trabaho dito, tinatanong nila kung permanent resident ka at ilang taon ka na dito, o citizen ka, ilang taon ka na dito. Yun po kasi ang nailalagay sa invitation letter. Yun po yung nakalagay sa video ko. So, kung kaya palang gastusan, kaya pala nang nag-iimbita dito na nung nandito sa Canada na ipakita sa immigration na siya lahat ang bahala ng gastusin ng iniimbita niya, pwede pala. No? So, pwede pala na pwede palang maaprubahan. Pero kung meron kayong asset, mas maganda. Pero ito po, ang video na ito ay para sa mga nagtatanong na walang trabaho, walang asset at may kapatid dito sa Canada, pwede kayang mag-apply. Pwedeng-pwede po. At kung ma-justify ninyo, maaaprubahan po pala. Okay, so malaking experience ito. Maganda itong experience na ito at makakasagot sa mga ibang katanungan sa mga comment section, lalo na yung mga talagang naghahangad na pumunta dito sa Canada. Aabangan natin kung anong susunod. Pagdating niya sa first week of December, pupuntahan ko siya at tatanungin ko kung anong naibigay sa kanya, anong nangyari sa immigration para magkaroon po tayo ng idea.